Maiba muna ako. Dito muna tayo sa usapin ng pagpili ng tao na makakasama natin sa buhay. Ano-ano ba yung mga red flag na kailangan natin tingnan? Una, kapag ka ang isang lalaki na boyfriend mo pa lamang ay hindi na naglalabas ng gumagastos sa'yo o naglalabas ng pera, red flag yan. Tandaan mo kapatid, hindi ikaw ang dapat na gumagastos sa relasyon nyo kung hindi dapat siya. Number 2, kung siya ay naglalaan ba ng panahon para sa'yo. Kapag ka ang isang lalaki ay nakikita mo na pa-jump-jump lang or yung patalbog-talbog lang, matakot ka kasi hindi ka nag-iisa. Okay? So, sa pangatlo, The burger. ano pa ba? Kapag ka ang lalaki ay mabuladas, no, at makarinyo ang isang lalaki, no, medyo expert yan pagdating sa babae. Okay? Ano pa? Give me burger with fries and burger. Kailangan makita mo sa isang lalaki na may that sense of guy's commitment siya. Yung alam niya yung sense of responsibility niya dun sa relasyon yung dalawa. Okay? Importante kasi yun eh. Lalo na kapag pumasok na kayo sa buhay ng pagpapamilya. Importante na alam niya kung ano yung part niya sa bubuin nyo na pagpapamilya, di ba? Tsaka isa pa, kapag ka ang isang lalaki ay malikot na sa babae, ano, yung tipong alam mo ng playboy, may history siya na ganyan, medyo mag-ingat ka na. Hindi mo siya po pwedeng baguhin. Hindi yan mababago. Huwag ka magpakahero, kapatid. Kasi kahit anong gawin mong pagpapaganda dyan, o kahit magtutuwad ka man dyan, hindi mo siya mababago dahil siya mismo ang makakapagpabago sa sarili niya. Kahit ano pang gawin mo, kahit gaano ka pakaganda, kahit gaano ka ka-sexy, okay? Minsan kasi tayong mga babae, akala natin, pag nahumaling sa iyo yung lalaki ngayon, akala mo naman, mababago mo siya ng tuluyan, pakabayani ka. Tandaan mo, nalululong ka lang lalo sa kanya. So, maganda sa simula pa lang ng relasyon nyo, kung type mo siya, kilalanin mo siyang mabuti at ang kanyang pamilya. Okay? Malalaman mo naman kapag hindi masyadong palakwento yung pamilya niya, medyo ilap. Kung ilap man yung pamilya niya sa'yo, medyo red flag yon, no? Importante makita mo yung pagiging natural nung kanyang pamilya sa pakikiharap nila sa iyo. Ano pa, kapag alam mo na may maging observant ka dun sa pamilya niya. Okay, kung paano siya makitungo sa pamilya niya, importante din yan. At saka yung background niya, pwedeng alamin mo din kung ano yung background niya, yung history niya, 'di ba? Kung siya ba talaga ay papalit-palit na ng babae. Okay, so dapat alam mo kung ano yung papasukin mo na relasyon sa kanya. Now, kung naiintindihan mo na yung lalaki na to ay babaero, dapat tanggap mo yon. Kung hindi, sa umpisa pa lang, wag mo nang ihain yung sarili mo. Okay, bumitaw ka na hanggat maaga. Yun lang ang masasabi ko sa'yo. At kung halimbawa man, nasa isang relasyon ka na at nakita mo na may bad temper yan, or alam mo na hindi maganda yung pananalita niya sa'yo, nagbibitaw na siya ng mga hindi magandang salita, o prior pa lang, no, kahit boyfriend and girlfriend pa lang kayo, pag nakikita mo sa kanya na hindi na siya marami siyang pananalita na hindi kaaya-aya, isang signal yan o red flag yan, dahil hindi malabo na kapag kayo ay mag-asawa na,
makatanggap ka rin ng mga hindi magagandang salita. Sweet sauce. Okay, importante Next kasi sauce. sa pagsasama ng mag-asawa, nagkakaunawaan kayo, nagkakaintindihan kayo, na pagdating sa respeto sa isa't isa, nandoon yon. Kailangan makita mo na siya sa simula pa lang na magkarelasyon kayong dalawa. Okay? Nakikita mo na meron siyang natural sa kanya yung malasakit niya sa'yo o sa pamilya mo. Dahil magiging isang gusot yan pagdating ng araw kung ilag siya o ilag siya sa pamilya mo or hindi niya gusto ang magulang mo, kasi masakit yun, magiging mahirap yun pagdating sa pagsisettle down ninyong dalawa, dahil hindi mo naman po pwedeng talikuran ng iyong pamilya, hindi mo naman po pwedeng basta mo na lang sila kinalimutan. Kailangan nakikita mo sa kanya na bukas yung kanyang puso na mahalin at tanggapin din ang pamilya mo. Okay? Yun lang po, at sana ay may natutunan kayo sa akin. Maraming salamat.